Mr. Enrile commandeering the complex housing the Ministry of Defense. By midday, still awaiting a move by Marcos, the two alter their strategy. Enrile, brandishing a small Uzi machine gun, abandoned his base, the Ministry of Defense, and marched to join Ramos at Camp Crame, the compound across the street. Its minister, Juan Ponce Enrile, and a deputy chief of staff, General Fidel Ramos, leading the reformists, had decided on mutiny against President Marcos. As of now, I cannot in conscience recognize the President as the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Reunited with a buoyant General Ramos, the two vowed they would not surrender. They would hold out until Marcos. They were part of an aborted coup d'etat and assassination plot against the President and the First Lady. So, what's up mga kababayan ko? Welcome back po sa ating YouTube channel on Jason Eliazar TV mga kababayan. Naku po, mainit po itong issue na to. Naglabas po ng pahayag itong si Juan Ponce Enrile. Tila ba'y binibira at binabanata niya itong INC dahil po sa ginawa nitong rally, mga kababayan. Base po sa kanyang pahayag, mga kababayan, ay tila ba nilalagay niya ng malisya ang ginawang rally ng INC na parang lumalabas na pinasasama niya yung adhikain, no? Yung intention daw ng INC parang lumalabas na kontrabida tong INC sa batas. No? So mga kababayan, bago nating idiretso, ituloy itong ating talakayan, mag-like po muna sana kayo at mag-comment. Binabasa pa natin yung inyong mga comment, mga kababayan ko. At ito na po, reaction na natin itong pahayag na ito ni Juan Ponce Enrile, mga kababayan. Ito po, gaya na nakikita nyo sa screen. Ito po, basahin natin mga kababayan. Sabi po niya doon sa kanyang pinost sa kanyang Facebook page. Ito po, sabi niya, there is a bigger question. Can the INC, with all its members, amend the Constitution or suspend any of its provisions? Kung isipin nyo, biglang tingin, parang nagkatanong lang, no? Pero yung tanong niya po, ay meron pong malalim na kahulugan. Ano mga kababayan? Sabi niya, may mas malaking katanungan, no? Ito ba, no? Ito bang INC, no? Kasama ng kanyang miyembro, kayang baguhin yung konstitusyon or iantala yung kanyang mga provisions, no? I-delay or bigyan impluensya. Sabi niya, are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of persons? Mga kababayan, medyo kung isipin niyo parang tanong lang, no? Pero ito po ay isang malalim na pahayag. Ito po ay malisyoso na pahayag sa aking opinyon, mga kababayan. Kasi yung tanong niya, handa ba tayo na baliwalain or isakripisyo natin yung halaga ng rule of law, ng batas, para lamang sa isang tao o sa grupo ng mga tao? Ang pinatutungkulan niya dyan, syempre, yung INC. Yung ginawang rally ng INC na napakarami pong nagpunta. Parang sinasabi niya na handa na ba tayong baliwalain yun dahil lang sa ginawa ng INC, yung batas, yung impeachment. Ito, tinatuloy natin. Impeachment, ito yung sinasabi niya impeachment is just a constitutional legal process to remove a government official from his office if there is a ground and evidence to support it. Dito niya pinapatungkol yung kanyang tanong tungkol sa impeachment process na sabi niya nga na legal, which is totoo naman, legal naman po ang impeachment process. Pero ikino-connect niya po yan sa kanyang tanong, no? Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law? Yun nga po, kasama sa rule of law, yung impeachment process for a person or a group of persons. So, ibig sabihin, papayag ba tayo? Handa ba tayo na dahil po sa ginawa ng Iglesia ni Cristo na yan, maantala, wag matuloy itong impeachment process na ito na nasa saligang batas naman, sinasabi niya, no? Suportado naman daw ang ebidensya. Sabi niya pa, the impeached official is not going to jail by mere fact of his impeachment. So, sinasabi, hindi naman makukulong yan, si Sara no? Pag na-impeach siya, no, mga kababayan? O, hindi yan makukulong, no? Pero definitely, hindi na po yan makakatakbo sa 2028 election. No, mga kababayan? So, ito po. Sabi niya, as a nation and a state, we will incur a very detrimental precedent if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted. Ito po yung mabigat. No? Ito yung mabigat na sinabi niya. As a nation and a state, we will incur a very detrimental precedent if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted.
no? Bilang isang bansa at estado, tayo ay nagtatakda ng isang napaka mapaminsalang halimbawa, a very detrimental, no, president. Kung susundin natin ang logic or lohika ng na ipinapahiwatig anya di umano ng ginawang rally ng INC, no? Pinapalabas niya, no, na yung ginawang rally ng INC ay isang pagpapakita na parang wag sundin ang batas. Wag sundin ang rule of law. Baguhin ang batas. Yun ang sinasabi niya eh. Yan ang ibig sabihin ng kanyang pahayag, mga kababayan. Sabi niya, very detrimental president, no? Masyadong nakakapaminsalang halimbawa ito, no? Ito yung pahayag niya mismo, mga kababayan. So, ibig sabihin, binibigyan niya ng mali siya itong ginawa ng INC. Pinapalabas niya, no, sa ating pagkakaunawa, correct me if I'm wrong, pero pinapalabas niya na itong INC, ini-impluwensyahan ang batas, ang rule of law, ang konstitusyon na wag sundin. Dahil nagpakita nga ito ng lakas. Nagpakita ito ng puwersa. At parang sinasabi niya na itong INC, hoy, so kami ang sundin nyo, wag nyo ituloy yung batas. Parang ganun na sinasabi niya. Kaya sinasabi niya handa ba tayo? Are we prepared to discard or sacrifice the value of the rule of law for a person or a group of persons? Handa ba tayo na payagan yan na mangyari? Dahil lang dyan sa mga taong yan? So, ito po, yung tanong niya pong yun, rhetorical question po yun. Nandun na po yung sagot. Ang ibig sabihin nun, kung didiretsahin natin, papayag ba tayo na hayaan na lang natin na baliwalain yung batas dahil lang sa ginawa ng mga grupo ng tao na yan, ng mga INC na yan? Yan po yung sinasabi niya, mga kababayan. Correct me if I'm wrong, pero yan po definitely ang sinasabi po sa aking pagkakaunawa. Yan po yung sinasabi niya. No? Tanong po na nandun yung sagot. Syempre nga naman, bakit papayag ang tao na baguhin ang batas? Batas yun. No? Sino ba nagsabi na babaguhin ang batas? Mga kababayan. Sino bang nagsabi na dapat baguhin yung batas at wag sundin yung batas? Ano? Sinabi ba ng INC na, hoy, wag nyo sundin yung batas? No? Wag nyo sundin yung batas. Hindi dapat mangyari impeachment. Binabawalan namin kayo. Tinatakot namin kayo. Yan ba sinabi ng INC? Meron ba tayong narinig sa INC na ganyan, mga kababayan? Ang sinabi lang po ng INC, dapat manaig ang kapayapaan at pagkakaisa. Sinasabi po ng INC, no to impeachment. Dahil sinusuportahan lang nila yung pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. Enrile. Manong Enrile, ikaw po, 100 taong ka na. Ikaw na po yung dinosaur ng Pilipinas, pambansang dinosaur, matanda ka na po. No? Bago mo sabihin 'yan, no? Bago mo ilabas yung malisyoso mong pahayag na 'yan sa INC, sabihin mo muna yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Sino ba ang nagsabi ng ayaw niya ng impeachment? Di ba si BBM? Di ba ikaw ang Chief Legal Counsel ni Pangulong Bongbong Marcos? Nasa gabinete ka? Katabi ka ni Pangulong Bongbong Marcos. Ba't hindi mo sa kanya sabihin yan? Si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi niyan na ayaw niya ng impeachment dahil walang itutulong o idudulot na mabuti para sa ating bansa. Siya yung presidente. Siya yung pinakamataas na may tungkulin sa buong bansa natin. Siya ang nagsabi niyan. Sinuportahan lang niya ng INC dahil naniniwala ang INC doon sa sinabi niya. Tapos ngayon yung INC, bibigyan mo ng mali siya na gustong i-manipulate yung justice system, yung rule of law, na parang ini-implementsyan para wag sundin ng batas. Sabihin mo muna yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Inuulit ko, siya muna ang sabihan mo niyan bago ang INC ang bigyan mo ng mali siya dyan. Dahil ng INC, napakalinaw nung sinabi nila. No? Lumabas sila at nag-rally in support of the statement of the President of the Republic of the Philippines, which is, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Nakikiusap ako sa Congress na wag nilang ituloy yung impeachment laban kay Sara dahil walang maidudulot na mabuti yan sa kahit isang Pilipino. Mag-aaksaya lang ng oras po yan imbis na asagasuhin yung ikaayos ng ating bansa. Kaya lumabas yung INC, kaya doon sa rally nila, narinig natin, yun ang sigaw nila, magkaisa. No?
Guarantee ba yan na pag nag-rally, ay pag nag-impeachment, na-impeach si Sara, guarantee ba yan na gagandang takbo ng bansa o lalo magkakagulo? Huwag na natin pag-usapan yan, na-discuss na natin kahapon yan. Ang pag-usapan natin, itong si Juan Ponce Enrile na to, mga kababayan. Baka nakakalimutan po ninyo, mga kababayan. Itong si Juan Ponce Enrile, ito po yung nagtaksil sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pangulong Bongbong Marcos. Sana po, hindi nyo nakakalimutan yung ginawa nitong tao na ito sa pamilya mo. Sa iyo, sa inyong lahat. Ito po yung dahilan. Siya po mismo yung pangunahing dahilan kung bakit nagkaroon ng EDSA People Power. Siya po yung nagsindi ng mitya para magkaroon ng people power sa EDSA. Kung hindi nyo po alam, kayong mga loyalista na nanonood ngayon, yung mga pro-BBM, no? Ito pong tao na ito, itong si Juan Ponce Enrile, siya po ang nagsimula, ang punot dulo ng EDSA Revolution para patalsikin si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Baka hindi nyo alam yan. Baka kala nyo si Cory ang nagsimula. Ito pong tao na ito. Ito po ang nagtaksil sa tatay ni Pangulong Bongbong Marcos. Noong panahon ni Apo Lakay, Presidente Ferdinand Marcos Sr., siya po ang Defense Minister. Siya po yung, sa panahon ngayon, siya po yung Gibo Chidoro dati. Defense Minister ka ng administrasyon, ng gobyerno. Ikaw supposed to be yung dapat na magdi-defend, no? Sa konstitusyon, sa administrasyon, sa mga tao, mga kababayan. Pero alam nyo ba, na siya po mismo yung nagsindi ng mitya para magkaroon ng kudeta laban sa dating Pangulong Marcos? Alam nyo ba yon, mga kababayan? Siya po ang nag-initiate, siya po yung nagsindi ng mitya, siya yung nanguna sa kudeta laban kay Pangulong Marcos. Ano yung kudeta? Tangkang pabagsakin ang gobyerno. Siya po mismo yung nagsimula. No? Ngayon, natulugan ito ni Pangulong Marcos Sr. Inatasan niya ngayon si Fabian Ber, no? Na eto, selos na selos to kay Fabian Ber eh. Pero inatasan ni Pangulong Marcos, dating Pangulong Marcos, si Fabian Ber, na suwetuhin itong gumagawa nito ng kudeta, si Enrile nga. So nagpadala ng mga sundalo ang Pangulong Marcos dati, no? Hanggang nasusukol na to, etong si Enrile, no? Kasama niya, no? By the way, kasama niya rito sa ginawa niyang kudeta kay dating Pangulong Marcos, itong si Gringo Nasan, yung RAM kung tawagin, no? Yung mga rebel soldiers. Nakipagkaisa yan diyan, tapos ang nangyari nung nasusukol na sila ni Pangulong Marcos at nila Fabian Ber, nanawagan po yan ng tulong sa mga militar, sa mga opisyal ng militar. Wala po siyang gaanong nakuha. Ang nakuha niya pong tulong, yung General Ramos, si Fidel Ramos, dating chief po ng Philippine Constabulary. So nag-joint force po silang dalawa. At tuloy-tuloy pa rin po na kinukubkob sila ng gobyerno dahil sa ginawa nilang kudeta, naiipit na po sila. Nanawagan po ito, tumawag po ito ito si Enrile mismo. Tumawag po ito kay Cardinal Sin. Humingi po siya ng tulong. Sabi niya, kung di mo ako tutulungan, mamamatay ako, ayoko mamatay, sabi niya. Sinabi niya po yun. Tinulungan siya ni Cardinal Sin. Agad-agad, no? Nanawagan si Cardinal Sin sa Radyo Veritas na pumunta lahat ng mga debotong Katoliko sa EDSA. Doon na po nagsimula yung people power. Doon na po nagsimula ang lahat. Ito pong si Enrile ang nagsimula noon. Baka hindi nyo alam. Kala nyo si Cardinal Sin? Kala nyo si Cory? Ito po si Enrile. Ito po yung nagtaksil sa dating Pangulong Marcos kay Apo Lakay. Ito po, sa ibang term ay matatawag nating traidor. Pangulong Bongbong Marcos, mag-ingat po kayo dito kay Enrile. No? Huwag niyo po sanang kalimutan yung ginawa nito sa tatay nyo at sa pamilya ninyo. Ngayon, ito, nasa kabinete nyo po. No? Hindi ko po kino-question. Wala po akong karapatan questioning kayo sa ginawa nyong paglagay sa kabinete ninyo dito kay Enrile. Pero ang sasabihin ko lang po sa inyo, mag-ingat po kayo. Kayong mga loyalista, no? Baka pinupuri nyo ng gusto to. Huwag nyong kalimutan. Itong si Enrile po, ang dahilan. Kaya po, napatalsik, no? Si Pangulong Marcos sa kanyang pwesto at naging sanhi ng kanyang kamatayan dahil sa sobrang depression, sa sobrang sama ng loob. Alam nyo ba, mga kababayan, mga loyalista, yung mga loyalista sa Hawaii, alam nyo po yan. Nung dinala nila dyan ang pamilya Marcos, wala po kahit ano, iniwan lahat, kinuha lahat ng mga gamit nila. Based po sa interview ni Pangulong Bongbong Marcos nung nasa Hawaii pa sila noon. So, ang tumulong sa kanila yung mga loyalista sa Hawaii. No? Pinakain sila, binigyan sila ng mga damit, kinupkup sila.
Huwag niyo pong kalimutan, mga loyalista sa Hawaii, itong tao po na ito si Enrile. Ito rin po yung tao na nag-initiate, nagsindi ng mitya, nagsimula ng EDSA People Power para mapatalsik si Apulacay. Ngayon, ito binabanatan niya yung kaisahang ginawa ng INC. No? Ano kaya ang motibo nitong matandang ito? No? Kino-question mo yung panawagan ng pagkakaisa at kapayapaan. Nilalagyan mo ng mali siya, gusto mong ipalabas sa mga tao. Papaniwalain yung mga tao na ang motibo ng iglesia wag sundin ang batas, impluwensyahan ang batas. Yung sinusunod ng iglesia, yung dahilan kaya sila lumabas, dahil sinabi ni BBM mismo na ayaw ng impeachment. Kaya yung sigaw ng INC, ayaw nila ng impeachment in support of what the president said. Uulitin ko, Manong, tanungin mo muna si BBM, siya muna ang sabihan mo ng sinasabi mong yan sa INC. Dahil siya po ang nagsabi niya na ayaw niya ng impeachment. Sabihin mo, presidente kayo, bakit ayaw mo ng impeachment? Alam mo naman pala, yan ang rule of law, Mr. President. Ba't sinasabi mong ayaw mo ng impeachment? You need to be a good example. Di ba, leader ka, dapat ikaw yung magsabi na, go, impeach nyo kasi yan ang batas, yan ang rule of law. Impeach mo. Dapat yan ang sabihin mo kay Pangulong Bongbong Marcos. Ba't iglesia sinasabihan mo niyan? No? Sinusunod lang naman ng iglesia, sinusuportahan lang yung sinabi ni Pangulong Marcos na hindi makakadulot na maganda sa kahit isang Pilipino yung impeachment. Tapos ngayon, iglesia ang sisisihin mo na ayaw sumunod sa batas. Si BBM ang nagsabi niya na ayaw niya ng impeachment Sabi mo, ang impeachment ay rule of law. Para mo na sinabi na, sabi ni BBM, ayoko ng rule of law dahil sabi niya, ayoko ng impeachment. See? Talaga kayo, pag-isipan niyo po mga loyalista, kung maniniwala agad kayo rito, no? Eto, tingnan mo itong page na to, no? Nilalike ko dati yung mga ano nito Pero parang pinapalabas na itong page na to, itong For the Press Couple. Actually, muntik na po talaga ako dyan na makisama. May t-shirt po ako niyan, yung For the Press Couple. Kaya lang po para lagyan nyo ng mali siya yung ginawa ng INC. Sabi niya, no one is above the law. Ang totoong kalayaan. Sino ba nagsasabi na above the law ang INC? No? Kung ano man yung gusto mo paratingin. No? Ba't sinasabi mo na ganon? Sinusuportahan mo yung sinabi ni Enrile. Sabihin niyo muna kay BBM yan, kay Pangulong Marcos. Pangulong Marcos, ba't ka po nagsalita ng ganon? Rule of law yun Sundin mo po yun, wag mo sabihin ayaw mo ng impeachment. Kasi pag sinabi mo pong ayaw mo ng impeachment, Mr. President, para mong sinabi po, Mr. President, na ayaw kong sumunod sa rule of law. Siya po nagsabi nun Bago mo tirahin Enrile yung iglesia, tirahin mo muna si BBM. Sabihin mo sa kanya yan. No? Kayo mga vlogger, bago po kayo mag-comment ng ganyan, no? Sabihin niyo muna kay Pangulong Marcos po yan. Huwag sa INC dahil si Pangulong Marcos na nagsabi niya una, mga kababayan. At pag niyo palabasin na INC ay hindi sumusunod sa batas. Mga law-abiding citizens po yung mga yan, mga kababayan. No? Si Enrile ang hindi sumunod sa batas Defense Minister siya, nag-plot siya ng kudeta. Ano ba ang kudeta? Paglaban sa batas. Hindi pagsunod sa konstitusyon. Yan ang totoong above the law. Sinalungat na yung konstitusyon Yung kudeta, against po yan sa konstitusyon. Siya yung nagsimula ng paglabag sa konstitusyon. Nung panahon ng kanyang panunungkulan noon kay Pangulong Marcos. Mag-isip-isip po kayo mga kababayan. God bless po sa inyo lahat.